In His name, we are free, we are healed, and we have the victory. Oh, what a beautiful name of Jesus. What a beautiful name. You're the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is! Nothing compares to this. What a beautiful name it is! The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. Sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is! What a wonderful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is! Nothing compares to this. What a wonderful
speak of Him. Let us speak of Jesus. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just wanna speak the
Let us all be seated. Let us continue to worship the Lord through our congregational prayer. Father in heaven, we speak Jesus. Salamat Panginoon sa biyaya ng buhay na aming nararanasan mula sa inyo. Salamat Panginoon sa inyong habag na patuloy naming hinihiling na patuloy niyo pong isustain sa aming mga puso. Patawarin niyo po kami Panginoon sa aming pong mga pagkakasala, mga pagkukulang Panginoon. Naniniwala kami o Diyos na kayo ang Diyos na higit na nakaalam ng aming mga puso, ng aming mga pangangailangan, Panginoon. At patuloy naming dalangin ang inyong biyaya sa aming buong buhay. Salamat, Panginoon, na patuloy niyo pong kinakatagpo ang aming mga pangangailangan. Patuloy niyo pong pinagkakaloob, Panginoon, ang mga bagay na higit na kayo, Panginoon, ang nakakaalam na aming pangangailangan, Panginoon. Salamat sa amin pong mga pamilya, sa patuloy ninyong iniingatan. Salamat sa inyong patuloy na proteksyon, sa provision, Panginoon. Sa mga sandaling ito, Panginoon, patuloy naming idinudulog sa inyo ang aming GCF Montalban, Panginoon. Pagpalain niyo po ang lahat, ang mga kasapi, Panginoon, ng gawain sa dakong ito. Kayo, Panginoon, ang patuloy na mangusap. Kayo, Panginoon, ang patuloy na makita na dahilan ng aming paglilingkod sa inyo. Katagpuin niyo po, Panginoon, ang aming hiling na mapalago ang aming kalalagayang espiritual. Patuloy ka po magpaalala sa amin na ang lahat ng mga bagay sa mundo ay limitado, Panginoon, at ang aming bawat kakayahan ay limitado, Panginoon, at kayo ang higit na kaaalam ng lahat. Patuloy naming idinadalangin ang aming mga ministry, Panginoon, sa dakong ito. Patuloy naming idinudulog sa inyo ang patuloy na wisdom, Panginoon, sa amin pong mga leaders, sa amin pong mga ministry heads, sa amin pong mga volunteers, ang aming mga servants, Panginoon. Salamat sa kanilang mga buhay, Panginoon. Patuloy niyo pong i-sustain ang kanilang mga pangangailangan, Panginoon. Patuloy din po naming idinudulog sa inyo ang aming bayan, ang lalawigan ng Rizal, ang bayan ng Montalban, Panginoon. Pangunahan niyo po ang aming mga leaders, ang amin pong mga tagapanguna sa kalalagayan po ng pamamahala. Ang amin pong bansa, patuloy kaming umihiling ng inyong patnubay, gabay, Panginoon, at makalangit na kaalaman sa mga pagpapasya na patuloy na ginagampanan ng aming mga tagapanguna. Pagpalain niyo po sila, kayo po ang magbigay, Panginoon, ng higit na kaalaman sa paggampan ng kanilang mga tungkulin. Sa amin pong mga kanya-kanyang tahanan, patuloy niyo pong payabungin, Panginoon, ang maningning na ilaw ng mga nanay, Panginoon, ang mga katatagan sa mga haligi ng pamilya, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, na kayo ang pinakamatibay naming sandigan, Panginoon. Ano man pong pagsubok ang aming kakaharapin, naniniwala kami na amin po itong malalampasan dahil kayo po ay naririyan sa amin.
Itinataas din po namin, Panginoon, ang amin pong mensahero ngayong umaga. Kayo po ang makita, Panginoon, magpaalala sa amin sa mga bagay na minsan kami ay nakalilimot, mga bagay na minsan ay nagbibigay sa amin ng higit na paalala, Panginoon, na kayo ang nakaalam ng lahat, kayo ang makapangyarihan sa lahat. Ang inyo pong provision, Panginoon, ang aming sandigan sa amin pong araw-araw na gawain. Tulungan niyo po kami sa amin pong patuloy na lakarin, Panginoon, sa mundong ito. Patuloy ka pong maging ilaw at tanglaw namin, O Diyos. Maraming salamat sa inyong mga patuloy na lingkod, ang mga ministry assistant namin, Panginoon, ministry heads, ang amin pong mga volunteers, ang amin pong mga leaders. Alam namin, Panginoon, ang inyong pag-ilo sa kanilang mga buhay. Patuloy ka pong maging relevant, Panginoon, sa aming mga pang-araw-araw na mga pagpapasya. Patuloy ka pong maging source of strength namin, Panginoon. Itinataas namin ang lahat ng ito, Panginoon, kalakip ang aming patuloy na pasasalamat at ang patuloy na pag-asa ng inyong salita na aming matutunghayan ngayong umaga. Sa matamis na pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Thank you, worship team, and thank you, Elder Richard, for leading us in prayer. Now, we would love to inform you that while we are having our worship service here, we are also having our Sunday school classes upstairs. Now, if you have children ages 3 to 16, they are encouraged to join our Sunday school classes, while parents or guardians of children 3 to 8 years old may accompany their children in the Sunday school room. Now, let us now prepare ourselves as we worship God through our giving. God is pleased when we give with a grateful and thankful heart. He loves cheerful or hilarious giving. We give because He first gave His Son as an evidence of His great love for all of us. We give because we love Him. Just before we sing our offering song and pray for the offerings, we would like to request everybody to please make use of our offering envelopes by using the space labeled as tithes, which is intended for our general fund. After giving your tithes, you can also give your offering for our various ministries as the Lord leads you to do so. This is over and above your tithes for the Lord. Now, if you need pencils and pens to use, just raise your hands and our ushers will gladly assist you. You can also opt to send your offerings to our online banking. Details are being flashed on the screen. And also, inserted in the bulletin is our praise and prayer item slip po. You can write your thanksgivings and prayer petitions to the Lord. After writing, you can drop them in the box provided at the usher's table as you leave later. Also, we would love to be with you in our midweek prayer fellowship every Wednesday from 7 to 8:30 in the evening. And we would also like to briefly acknowledge that our flowers today are offered to the Lord by Sister Weng Ireneo. Now, if everyone is ready to worship the Lord through giving, then let us all stand once again as we sing our offering song. Overflow, we offer to
Praise Jesus. Thank you po, Panginoon, sa ikapong ito na aming ihahandog muli sa inyo, Panginoon. Nararapat lamang po na, Panginoon, na ibalik namin ito sa inyo, Panginoon. Nawa, Panginoon, ito yung maging kagamit-gamit sa inyong gawain, Panginoon. At patuloy mo po kaming i-bless, Panginoon, pagpalain, Panginoon, sa aming mga trabaho, Panginoon, sa aming mga source of income, Panginoon. Maraming salamat po. All the praise and honor to you. In Jesus' name, amen. Please be seated po. Now, for our announcements, you can find them in the slip inserted in our bulletin, which you can bring home with you. Couples Bible Study Invitation. Yan. Again, we are inviting all couples to join us for an in-depth following our exploration of the book of Song of Songs. This exciting Bible study series will commence today. Ngayon po ang araw na to after this Sunday service po. Immediately following our second worship service. For the first part of this Bible study series, Elder Richard will give the exhortation and lunch will be provided so you don't need to go home po. Lahat po ng atin, lunch will be provided na po. For questions or inquiries, please contact Brother Eric or Sister Hermie Tanael. We look forward for growing in faith together. Every day they pass me by. I can
Good morning po sa inyo pong lahat. Napakaganda po nung paalala sa atin ng Diyos, no, sa bagay na inawit po ni Sheena ngayong umaga. And yes, no, all men needs the Lord. Nais ko po sana kayong anyayahan, tumayo bilang pagbibigay galang sa salita ng Diyos. Read with me. Our passage is taken from Luke chapter 10, verses 25 to 37. And the word of God says, "And a lawyer stood up and put him to the test, saying, 'Teacher, what shall I do to inherit eternal life?' And he said to him, 'What is written in the law? How does it read to you?' And he answered, 'You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself.' And he said to him, 'You have answered correctly. Do this, and you will live.' But wishing to justify himself, he said to Jesus, 'And who is my neighbor?' Jesus replied and said, 'A man was going down from Jerusalem to Jericho, and fell among robbers, and they stripped him and beat him, and went away, leaving him half dead. And by chance a priest was going down on that road, and when he saw him, he passed by on the other side. Likewise, a Levite also, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. But a Samaritan who was on a journey came upon him. When he saw him, he felt compassion and came to him and bandaged up his wounds, pouring oil and wine on them. And he put him on his own beast and brought him to an inn and took care of him. On the next day, he took out 2 denarii and gave them to the innkeeper and said, 'Take care of him, and whatever more you spend, when I return, I will repay you.' Which of these 3 do you think proved to be the neighbor to the man who fell into the robber's hands?" And he said, "The one who showed mercy toward him." Then Jesus said to him, "Go and do the same." Marami pong salamat sa pagkakabasa natin ng salita ng Diyos. Samahan po ninyo ako manalangin. O dakilang Diyos, aming Ama, maraming salamat po sa umagang ito. At patuloy, O Diyos, ang mga anak mo ay tinitipon mo upang bigyan ka ng papuri, ng pagsamba, at ng pasasalamat sa umaga pong ito. As we study your word in Luke 10, verses 25 to 37, may the Spirit of God guide us, help us to understand kung ano po ang nais mong ipahatid sa amin, O Diyos. At nawa, Panginoon, ang mga salita mo will truly convict our hearts and lead us, Panginoon, na tupdin ang mga bagay na nais mong gawin namin, na ipapakita mo sa amin ngayong umaga. Sa aming kalagitnaan, O aming Ama, tanging si Kristo ang siyang makita. Tanging si Kristo ang siyang marinig. Tanging si Kristo ang siyang maluwalhati sa kanyang pangalan. Amen. Pwede na po kayong maupo. Bago po tayo magsimula, I just wanted to give you some announcement. Sa May 1 po, no, that will be our family day. Again, that will be our family day. Sa May 1 po yan. At lahat po kayo ay imbitado. No? Lalo't higit po yung mga miyembro ng ating iglesia. The details will be announced sa mga darating po ng mga linggo. Then another thing, magkakaroon po tayo ng membership class. No? Sa darating po na that will be on the 2nd or 3rd and 3rd Sunday, no, this May.
No? Abangan din po ninyo yung formal announcement sa mga susunod po na linggo. Our title is entitled Love Thy Neighbor. This is the third installment of our month series, no, which we entitled Parables of Christian Life. No, the first parable was given to us by Elder Jimwell. Then the second parable was given to us by Elder Toto. And this is the third installment, the parable of the Good Samaritan. And I think this parable is one of the most well-known and famous stories of the Bible. No, at ang kabutihan po ng mabuting Samaritano na ito na ipinakita niya dun sa sugatang tao or strangers is marked in the hearts and mind of every mankind. Our outline is just simple. I just divided it into two major sections. The first one is the lawyer's question. And the second half is the response of our Lord Jesus Christ. Let's begin in verse 25. And a lawyer stood up and put him to the test, saying, Teacher, what shall I do to inherit eternal life? Yung pong lawyer dito or yung abogado, it's by profession, they are the one who expert in the Jewish law. No, sa ating pong panahon, sila yung mga tinatawag na mga theologians or Bible scholars. And our text said he stood up. Ito po ay pagpapakita ng paggalang. Hindi ko po alam no kung ito po ay nangyayari pa rin sa room, no, sa mga classroom na when a student no have some questions or during their recitations, yung teacher ay tinawag ang isang estudyante, no, they took their stand, no, para magbigay ng galang dun sa kanilang guro. However, no, yung pong paggalang na ibinigay ng abogado na ito, yung kanyang intention ay hindi pure, hindi malinis. No, ang sabi po sa ating text, sa ating text, no, he stood up to put our Lord Jesus Christ to the test. Alam niyo po, marami pong mga tao na may ganyang klase ng pag-uugali. No, nagtatanong sila sa kanilang kapwa-tao, no, sa kanilang kapwa, para subukin, no? Para i-measure yung kakayahan, yung knowledge ng taong kausap nila. Bagamat alam naman na nila sa kanilang sarili, no, na alam nila yung sagot dun sa kanilang mga tanong. And this is the attitude of this lawyer. Pero yung pong kanyang tanong is one of the most important questions na dapat tinatanong po ng bawat isang tao. At ang kanya pong tanong is, what shall I do to inherit eternal life? At yung kasagutan po ng tanong na ito ay tinugon na sa atin kanina ni Sheena. No? Dun sa kantang kanyang inawit. That Jesus, our Lord, is the answer to this man's question. No, bagamat ito po ay napakahalagang tanong, unfortunately, there are only few people who ask this question. Na kung paano ba siya makakapasok sa kaharian ng langit. Because in order for us to ask salvation, we must admit our need of salvation. Kailangan aminin natin yung ating pangangailangan na kailangan natin ng kaligtasan. Kailangan aminin din natin na tayo ay makasalanan. At kailangan, no, kinikilala din natin, no, na kailangan natin yung katubusan ng Diyos mula sa kanyang puot. At ano po yung tugon ng ating Panginoong Jesus sa abogadong ito?
By the way, before I forgot, yung pong inheritance, no, when the Bible speaks of inheritance, it refers to entering the kingdom. No, kung paano ang isang tao ay makapasok sa kaharian ng Diyos. By which, the Bible says in Ephesians 2 verse 8-9, ang tao ay makakapasok sa kaharian ng langit by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Pero hindi lang po ito yung ibig sabihin ng inheritance. The word inheritance also speaks of receiving rewards, no, and to have a quality life following God. In verse 26, ito po yung naging tugon ng ating Panginoong Jesus. Ang sabi po niya, what is written in the law? How does it read to you? Kung inyo pong mapapansin, yung pong pagtugon ng ating Panginoong Jesus sa tanong ng lawyer na ito, he responds in answering questions, in giving questions. At yung pong verse 26, ipinakikita po sa atin nito, no, when the Lord, no, directs this man to the law of God, no, he was implying, no, na binibigyan ng pagpapahalaga ng ating Panginoong Jesus yung salita ng Diyos. Kaya po sa verse 27, no, ang naging tugon po ng lawyer sa tanong ng ating Panginoong Jesus, ang sabi po niya, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself. The first law is quoted from Deuteronomy 6 verse 5, yung pong tinatawag nating Shema. And the second law, which is loving our neighbor, was taken from Leviticus 19 verse 18. And together, this summarized the 10 commandments of God. At ito pong mga kautusan na ito ay ang buong katungkulan ng tao. Una sa Diyos, pangalawa sa kanyang kapwa. Ang kautusan din po ng Diyos, this express His will. At yung pong kautusan ng Diyos ay, ito po ay refleksyon or naglalarawan ng kanyang kabanalan, ng kanyang katarungan, ng kanyang katwiran, ng kanyang kabutihan at ng kanyang pag-ibig. In other words, the law of God show His perfection. No, at ang kautusan din po ng Diyos ay ipinakikita sa atin na ayaw ng Diyos ng kasalanan. The first commandment, to love God, means to totally devote ourselves to pursue the glory of God. And that is the chief end of every man. No? Para sa kaluwalhatian ng Diyos. He must ascribe to God yung kanyang kaluwalhatian. Kaya nga po sinabi dyan, no, na ang pag-ibig daw po sa Diyos ay dapat buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, at buong pag-iisip. Yun po ang ibig sabihin ng pagmamahal sa Diyos. Dapat our total devotion, our whole being, nagbibigay ng pagsamba at pagluwalhati sa Diyos. And to love our neighbor means to compassionately and righteously and responsibly seek his or her well-being. Kaya ang sabi po doon is, we have to love our neighbor as ourselves. Kung paano nating iniibig ang ating sarili, dapat ganun din natin iniibig ang ating kapwa. Kaya, ang naging tugon po ng ating Panginoong Jesus
dun sa tugon na ibinigay ng abogadong ito, sabi po sa verse 28, and he said to him, "You have answered correctly. Do this, and you will live." Ano pong sinasabi ng ating Panginoon dito? Sinasabi ba niya na ang pagsunod sa kautusan ang siyang makapagbibigay sa atin ng kaligtasan? No. Our Lord Jesus Christ knows kung bakit siya ipinadala dito ng ating Ama. Our Lord said, "I came to seek and save the lost." Jesus said, "I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me." Kaya hindi po itinuturo ng ating Panginoon na ang pagsunod sa kautusan ay makapagliligtas sa Kanya. Ito rin po ang sinasabi ni Apostol Pablo. Sabi po niya sa Romans 3, verse 20, "Walang taong mapapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan." Uulitin ko po. Walang taong mapapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, sapagkat ang ginagawa ng kautusan ay ang ipaalam sa tao na siya ay nagkasala. Ano daw po ang layunan ng kautusan? Upang ano daw po? Ipaalam na ang tao ay siya ay nagkasala. The law of God exposes our sin. The law of God convicts us. Sabi po ng isang commentator na aking nabasa, ang salita daw po ng Diyos ay isa sa kanyang mga tools to convict sinner, to bring him back, papunta po sa Kanya. Sabi po niya, if there is no conviction, there is no conversion. Alam niyo po, there is no one who love God with all of his heart, with all of his mind, with all of his soul, with all of his strength. In other words, walang sino man umibig sa Diyos ng perpekto. In the same way, there is no one who love his neighbor katulad ng kung paano niya minahal ang kanyang sarili. Nakikita niyo po yung ating kakulangan? But, maliban sa isang tao, yun po ay sa pamamagitan ng buhay ng ating Panginoong Jesus. The Bible said, Jesus Christ fulfilled the law. This perfect man who ever lived, who died for our sins, namatay para sa ating mga kasalanan, that by believing, sabi ng John 3:16, we will not perish but have eternal life. At ano po ang naging tugon? Ng abogado sa ating Panginoon. Sa verse 29, ang sabi po, but wishing to justify himself, he said to Jesus, "And who is my neighbor?" Our Lord Jesus Christ put him on the spot. And he wanted to escape dun sa tanong po ng ating Panginoong Jesus. Kaya ano po, itinuro niya yung kanyang sarili doon sa lesser law, which is loving people instead of loving God. Kasi sa isipan po ng abogado na ito, yung pag-ibig sa kapwa ay pag-ibig po na ayon lamang sa kung sino lamang yung kabilang sa kanilang lahi. No? Yung mga Israelita. Sa kanya, yung neighbor, ay yun lamang mga kapwa niya mga Hudyo.
Kaya ano po ang naging tugon ng ating Panginoong Jesus? No, by giving the parables of the Good Samaritan. Yung pong Good Samaritan, although the first half of our passage talks about salvation, but the second half and the story of the Good Samaritan, it speaks yung pong of how the people of God conduct or behave themselves. No? Na kung paano ang isa pong mananampalatayang tulad natin ay paano siya mamuhay, no, ng kalugod-lugod sa Diyos. Sa verse 30, ang sabi po ng ating Panginoon, let's meet the character of the Good Samaritan, no, story. Sabi po ng ating Panginoong Jesus, a man was going down from Jerusalem to Jericho and fell among robbers. Ito po yung mga thieves, and they stripped him and beat him and went away, leaving him half dead. So there was this certain man, a Jewish man, who was beaten by the robbers, no? And they left him almost dead. Alam niyo po, yung pong paglalakbay mula sa Jerusalem hanggang Jericho, that's 17 miles. And that involves 3,000 feet above sea level. And that road is very dangerous, according to some commentators. Then in verse 31, and by chance, a priest was going down on the road. And when he saw him, he passed by on the other side. Yung pong mga pari dito or mga saserdote, no? They are responsible for interpreting the law. They are the one who appreciates yung pong pananambahan ng udyong pananampalataya sa templo ng Diyos. And in verse 32, our Lord Jesus Christ mentioned also the Levites. In verse 32, the Lord says, likewise, a Levite also, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. Yung pong mga Levita, they are one of the tribes of Israel. Isa po sila sa mga 12 lipi ng Israel. At kung inyo pong matatandaan, sila po ay itinalaga ng Diyos para sa paglilingkod at pagsamba sa Kanya. At mula po sa kanilang lahi, sa mga Levita, nang gagaling yung mga pari. Probably, you are probably thinking na if there are people who will show more compassion to this wounded Jewish man, no, who was beaten almost dead, no, ay walang iba kundi yung priests at yung Levita na ito. Because these people are religious people, right? Pero they did not do anything para tulungan po yung wounded man or injured man. And then we have the hero of our story, the Samaritan. So verse 33, the Samaritan who was on a journey came upon him, and when he saw him, he felt compassion. Alam niyo po, kung meron pong isang tao that have an excuse not to help this injured man, ay walang iba kundi itong Samaritanong ito. Bakit po? Kung inyo pong matatandaan, nung pong 722 BC, yung pong Assyria ay sinakop po yung northern part of Israel. At sa kanilang pagkakasakop, no, dinala po ng mga Assyrians na ito yung mga Israelita dun sa kanilang bansa, sa Assyria. And in the course of time, these Jewish people intermarries, no, to the Assyrian people.
Kaya po yung mga Samaritano dito, which are the remnants during our Lord's time, are mixed race. And the Jews hates them because of that. Because of that. They believe, no, physically and spiritually, the Samaritan people lose their heritage as Jewish people, as Israelites. Kasi mga half-breed po sila. And because of that, again, the Jewish people hate the Samaritan. Pero yung pong ipinakita ng Samaritano na ito, instead na magalit siya dun sa kanyang mga kaaway, ay ano po, ipinakita niya yung kanyang pagmamahal sa kanyang mga kaaway. And how did he show this love and compassion to this wounded man? Ginamot po yung kanyang mga sugat. Dinisinfect niya sa pamamagitan ng langis, no? At alak na meron siya. Hindi lamang yun. Ang ginawa niya ay isinakay niya sa kanyang hayop. Hindi po binanggit kung ano yung klaseng hayop yung naroroon. Maaring donkey or asno. At ano po, dinala niya sa isang bahay tuluyan. As if that is not yet enough, ano po ang kanyang ginawa? Binigyan niya ng 2 denaryo yung innkeeper para ipagpatuloy yung pangangalaga dun sa wounded man na ito. At ang sabi niya, no, kung ito pa ay kulang sa aking pagbabalik, babayaran kita. Alam niyo po, yung uri ng pag-ibig na ipinakita ng Samaritan na ito, ay dapat po ito yung uri ng pag-ibig na ipinakikita ng bawat mananampalataya ng Diyos. Uulitin ko po. Yung pong uri ng pag-ibig na ipinakita ng Samaritano na ito, ay dapat ito yung uri ng pag-ibig na ipinakikita natin bilang mga Kristiyano. Alam niyo po, maraming mga tao religious. They are intellectually capable, no, and knowledgeable sa teolohiya ng Biblia at sa doktrina ng Biblia. Pero alam niyo po kung ano yung nagkukulang? Yung puso. Kaya ano po ang naging tugon ng ating Panginoon sa tugon po ng lawyer na ito? Kaya ang tanong po ng ating Panginoon sa verse 36, dun sa lawyer, which of these 3 do you think proved to be a neighbor to the man who fell into the robber's hands? Alam niyo po, hindi mahalaga kung sino po yung ating kapwa. Ang mahalaga kung paano natin ipinakikita sa ating kapwa kung sino tayo. Uulitin ko po, hindi po mahalaga kung sino yung ating kapwa. Ang mahalaga ay kung paano tayo makipagkapwa sa kanila. At ang tugon po ng abogado sa kanya is ito. Sabi niya, sino sa 3 ito ang nagpakita ng pagmamahal? Ang tugon ng abogado, the one who showed mercy toward him. Kaya ang sabi ng ating Panginoong Jesus, go and do the same. Nakita niyo po how our Lord Jesus Christ reacted? He did not condemn the lawyer, but what he encouraged the lawyer to please the Lord. Ito po yung uri ng pag-ibig na ipinakita ng mabuting Samaritano na ito. Kaya po, no, si Apostol Pablo,
no? Binigyan po niya he described what love is all about. So 1 Corinthians 13 verse 5, ang sabi po ni Apostol Pablo ay, ang pag-ibig ay hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi po ba ito mismo yung uri ng pag-ibig na ipinakita ng Samaritano na ito? Hindi siya nagtatanim ng sama ng loob dun sa mga taong galit sa kanilang lahi. At ano po, pinakita niya yung kanyang pagmamahal, no? Selflessly dun sa wounded man na yun. Our Lord Jesus Christ, no, ang kanya pong punto is ganito. Love transcends our nationality or citizenship. Love transcends our race. And love transcends, no, yung pong ating religion. Alam niyo po, sa Bible, nagbigay po ng instruction si Pablo kung paano natin maipapakita yung ating paggalinga at pagtulong sa kapwa. Ang sabi po sa 1 Timothy 5 verse 8, dapat daw po yung pagtulong sa ating kapwa ay ipinakikita muna sa ating family members or relatives. Pangalawa po, sa Galatians 6:10, dapat daw po yung pagmamahal natin sa ating kapwa ay ipinakikita natin sa ating kapwa mananampalataya. Pero sa Galatians 6:10 din po, this doesn't mean that we have to neglect other people aside from our family and aside from the people of God na tulungan sila. Yun po yung paalala ni Apostol Pablo. At ito po yung pagmamahal na ipinakita, no, ng Samaritano na ito. The Samaritan's love was not discouraged by his personal inconvenience. Kung matatandaan niyo po, siya po ay naglalakbay papuntang Jericho. At naantala yung kanyang paglalakbay nung makita niya yung wounded man na ito. Which, what he did, he attended the wound of this man. Nag-exert siya physically, nagbigay siya ng kanyang time, hindi lang time, pati yung kanyang salapi. Remember kung ano po yung kanyang ginawa. No, hindi lamang niya ginamot yung sugat ng wounded man na ito, kundi ano pa po, no, dinala niya sa kanyang asno. I don't know kung gaano kabigat yung taong yun para dalhin niya sa kanyang asno. No? Para isakay niya sa kanyang hayop. No? Tapos ano po, dinala pa niya ito sa bahay panuluyan. And overnight, inalagaan niya ang taong ito. Hindi po ba pagmamahal ang tawag dyan? Hindi niya kaano-ano. No? He invested his time, his effort, no, and his money to this wounded man. And as if that is not enough, as I have said earlier, kinabukasan, ano po ang kanyang ginawa? Binayaran niya yung innkeeper ng 2 denaryo. At ang bili niya is kapag ito ay hindi pa sapat sa aking pagbabalik, ay babayaran kita. Would we do that? Kaya ba nating gawin ang bagay na yon sa ating kapwa? Out of our convenience? Kasi may mga tao po na tumutulong, no? They exert their effort without giving financial help. But there are people who are giving financial help without exerting so much effort. Physically, they're not involved, no? Or they're not giving their time, no? Pero may mga tao na when they help, they give their all. Nag-exert sila ng time, no? Ng kanilang panahon, ng kanilang oras. Yun po yung pagmamahal
na dapat iniuukol natin sa ating kapwa. Alam niyo po, sa pagtulong po natin sa ating kapwa, dapat nakikita po natin sila. Nararamdaman natin sila. Katatapos lamang po nung aming evangelism training nung March 8. And one of the questions raised during the question and answer is, paano daw po maipapakita dun sa mga homosexuals, dun sa mga may ASD, and other mentally challenged people, no, kapag sila ay dumalaw sa isang iglesia. Alam niyo po, ang ganda ng sagot ni Dr. Aligi. Sabi niya, we Christians, sabi niya, we look people in the lens of God. Not in our lens. Kasi tayo makasalanan din eh. At kapag tayo, tinignan natin yung ating kapwa in our lens, sasablay tayo. But when we look people according to the lens of God, according to the lens of Jesus Christ, dapat ipinakikita natin yung ating compassion, yung ating mercy, yung ating kindness sa kanila. You know what, friends? Love is not abstract and theoretical. Love is concrete and requires action towards those who are hurting. Tama po, di po ba? Kasi love is a verb, an action word. So dapat, kumikilos tayo at ipinakikita natin kung ano yung pag-ibig na dapat meron tayo sa ating kapwa. Yung pong ating dapat devotion sa Diyos ay dapat ipinakikita po natin yun. So that we can experience a blessed life and reward that the kingdom has to offer. We are to show our love for God through our love to others. Tama, hindi po ba? Kaya po, ang paalala ng ating Panginoong Jesus sa Matthew 5 verse 7, ang sabi niya, pinagpala ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahahabagan ng Diyos. In conclusion, our obedience to God and to His law won't save us. Uulitin ko po. Our obedience to God and to His law won't save us. We cannot earn our salvation. We are saved because of God's amazing grace that through our faith in the finished work of Christ. In other words, sabi ng Ephesians 2 verse 8 and 9, we are saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone. But, in response to that great love that our God showed for us through Jesus Christ, dapat po ay ito ang ating response. Sabi po ni Apostol Pablo sa Colossians 3 verse 12, kaya nga dahil kayo'y hinirang ng Diyos, uulitin ko po, kaya nga dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon, at mapagtiis. Kaya nga ang sabi ng ating Panginoong Jesus sa Kanyang mga disipulo, if you love me, you must follow my commandments. Ngayon pong umaga, may bagay na gusto po akong iwan sa inyo. At sana po ito ay inyo pong pag-isipan at pagbulay-bulayan. How do we behave and act to respond to the needs of those who are hurting or who are in needs? Sabi po ng mga magnanakaw, the thief says, what you have is mine.
Pero ang sabi po nung priest at nung nung Levite, what I have is mine. Pero ang sabi po ng Good Samaritan, what I have belongs to you. Sino po kayo sa tatlong yan? Manalangin po tayo. O dakilang Diyos, aming Ama, maraming salamat po sa mga salita mo na aming natunghayan ngayong umaga. Na ipinapaalala mo, O Diyos, na kung paano dapat namin ikaw ibigin. Ipinapaalala mo rin, O Diyos, na kung paano dapat ibigin namin ang aming kapwa. At sa mga bagay na aming narinig at ipinakita mo ngayong umaga, O Diyos, nawa, Panginoon, our love will increase and grow for you, Lord. So that our love for our fellow men will also grow and increase. O dakilang Diyos, ipinaaalala mo rin po sa amin na kung paano makakapasok ang isang tao sa kaharian mo. At sa amin pong kalagitnaan, at maging yung mga taong nanonood online, if they don't have yet any relationship with you, Lord, I ask, Father, that you will draw them to our Lord and Savior Jesus Christ. Sapagkat sinabi mo, Panginoon, ang sino mang inilalapit mo sa Kanya ay hindi niya itataboy, O Diyos. May the Spirit of God will convict them, Lord, from their sins, that when they are convicted, they will confess that Jesus is Lord and Savior over their lives. O aming Ama, marami pong salamat. Pagpalain po ninyo ang bawat isang naririto, gayon din ang mga tagapakinig sa amin online. Pagpalain po ninyo ang iglesyang ito. Nais ko po kayong anyayahang tumayo so I can bless you. To Him who is able to keep you from stumbling and to present you before His glorious presence without fault and with great joy, to the only God, our Savior, be glory, majesty, power, and authority through Jesus Christ our Lord, before all ages, now and forever. Amen. Pagpalain po kayo, GCF Montalban. Thank you so much po, Elder Donnie, for delivering the word. Before we let you go po, we encourage everyone to please return the bulletin at the usher's table after the service so we can use them again in our next worship services and save on the printing cost. However, the slip inserted in the bulletin is yours to take with you. Thank you for your kind understanding and cooperation. Now at this time, we would like to recognize our guests and visitors if you came here for the first time. May I request our visitors to please stand up so we can recognize you po. May mga first-timer po ba na ngayon lang po ulit umaten? Or second-timer po? Third-timer po ba? Meron po. If none po, I would like to request everyone to greet one another as we sing our welcome song. And for our last song po, let us sing In Jesus' Name.